Ayan ng Australia at New Zealand. Handa na ba ang Pilipinas sa world stage? Ayon sa huling datos mula sa SBP, ang kasalukuyang 16-man pool ay may average height na 6'7". Ito ang pinakamatangkad na lineup sa kasaysang 45% shooting sa shaded lane. Pero simula nang magsama sina Kai Sotto at EJ Edu, bumaba ito sa 38%. Si Kai Sotto ay nag-a-average na ngayon ng 2.5 blocks per game sa international level, habang si Kevin Kiambao naman ay may player efficiency rating nakapantay ng mga elite forward sa Asia. At huwag nating kalimutan ang Boatright factor. Ayon sa analytics, si Benny Boatright ay nagbibigay ng 40% 3-point shooting sa straight 4 position. Kapag pinagsama mo ang spacing niya at ang playmaking ni Scottie Thompson na may career high assist to turnover ratio, makakakita tayo ng opensa na hindi kayang tapatan ng simpleng zone defense. Ito ang calculated basketball ni Tim Cone. At eto, pag-usapan naman natin ang naturalization strategy. Ayon sa FIBA rules, isa lang ang pwedeng gamitin. Pero bakit tayo nag-iipon? Research shows na ang Benny Boatright naturalization ay para sa Ryuprian Styles team. Yung mga malalaki ang sentro na kailangang ilabas sa paint. Si Boatright ay may gravity effect. Sa tindi ng shooting niya, napipilitan ang kalabang big man na lumabas na magbibigay ng open lane para sa mga drives na CJ Perez at Scottie Thompson. At bakit nga ba tinawag na super team ang Gilas ngayon? Ito, ang system familiarity. Sa nakaraan, gaya ng Spain at Argentina, ay may 30% higher chance na manalo sa mga close games. Ito ang ginagawa ni Coach Tim Cone, isang permanenteng pool na hindi binabago. Pangalawa, ito ang positional size. Ang average height ng starting unit ng Gilas ngayon sa aspetong ito sa Asia. At ang panghuli, the Triangle 2.0. Hindi na ito yung lumang triangle offense. Sa Gilas, ito ay positionless basketball. Lahat ng players mula kay Kai hanggang kay Scottie ay may marunong pumasa at magbasa ng depensa. At sino-sino nga ba ang bumubuo ng super team? Ang tinatawag na super team ng Gilas ay hindi lang tungkol sa isang player, kundi ang 16-man full na pinili ni Coach Tim Cone para sa 2026-2027 cycle. Ito ang pinagsamang height, youth at experience. Ang Twin Tower score, Kai Sotto 7-3, ang pace of the franchise. Ayon sa analytics ng Japan B-League, si Kai ay nag-improve ng mobility at rim protection ng 20% ngayong 2026. Pangalawa natin si EJ Edu, ang 6'10 height, ang modern big man. Siya ang pambato ng depensa dahil kaya niyang bantayan mula point guard hanggang center. Switchability, ang elite wings and guards. Ito ang pangatlo, si Dwight Ramos, ang most consistent player. Siya ang may pinakamaraming minutes played sa Gilas dahil sa kanyang versatility. Kevin Kiambao, ang pang-apat, ang point forward. Ayon sa scouting reports, ang IQ ni KQ ay pang international level na. Kaya niyang mag-facilitate ang laro kahit siya ay forward. Ito ang panglima, si Junmar Fajardo, ang veteran stabilizer. Kahit 2026 na, si Junmar pa rin ang may pinakamataas na field goal percentage sa ilalim ng ring. Sa dami ng aspetong ito, ang sistema, height, naturalization at continuity. Ano sa tingin nyo ang pinaka-importanting factor para manalo tayo laban sa New Zealand at Australia sa July? Ang galing ba ni Coach Tim Cone o ang talent ng mga players? At sang-ayon na ba kayo sa mga players na sasalang sa Gilas? Comment niyo kung sino pa ang pwede sa Gilas at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa bago nating mga upload. Peace out mga ka-Fast Break!